Hi everyone, si Alberto Lagan ngayon. Dito ako para samahan kayo manood ng pinakabagong teleserye ng GMA7 at ito ay walang iba kundi ang The Missing Husband. Dapat masaya tayo. Ayokong makulong parang kay Maymay. Ano ba kasing hinahanap mo? Sabi ko na nga ba eh. Positive. Nabuntis mo, no? Oo, buntis siya. Baka mamaya kailangan mo pa magpaalam para magpadala ng pera dito. Oras na rin para tumayo kayo ng asawa mo sa sarili ninyong mga paa. Umalis ka na dyan, now na. Ha, bakit? Pupunta na dyan yung mga polis. Alam na nilang buntis ka! Ano nangyari? May nagsumbong yata. Buti lang nakatakas ako. Ihahanap kita ng ticket, ha? Gusto mo tawagan ko si Mama? Doon ka muna sa amin. I'm sure maintindihan nila. Magpapakasal tayo tulad ng plano natin. Promise ko sa'yo yun. Assalamualaikum. Dito na sila sa airport, nag-iintay. Dahil palang polis dito. Oh, ticket nyo. Check mo na, ha? Pars, buti mabilis ka nakakuha. Alam mo naman, money is power. Saka marami tayong connection dito. Tulog-tulugan ko na lang sa'yo, ha? Salamat. Ano ka ba? Taiwan na lang, Pars. Eh, Ano? Pasok na kayo sa loob para makaabot kayo sa check-in counter. Sige. Dali na. Sige. Makamay na yan. Mili, Yala. Sige, salamat. Ah, Kakatakot pa din hanggat hindi nakakaalis. Please check in. Check in? But this flight is already closed. Hala, close I na. must get on that flight, please. Please. No. Oh, just me. Ana bus. Bus Ana. Katawan nila. Kung Okay, here is your ticket. Here is your cake. You have... buti na. Thank you. Shukran. Buti na lang nakasakay pa siya. Mili. Oh, tama na. Okay. Hanggang dito na lang ako. Huwag ka naman lungkot. Magkikita pa tayo. Pero huwag mo ka masyado mamimiss, ha? Huwag ka mag-alala. Magkita tayo sa Pilipinas. Sa ngayon, ikaw muna bahala kay baby. At ikaw, baby, ikaw na bahala kay mami, ha? Touching. Sige na, baka malate ka pa. Kita tayo, ha? Tatakot. Nasa Qatar sila dahil dito napa-research ako kung ano yung Qatar. So it's one of the richest countries na in Middle East. Tapos masyadong mahigpit ang mga laws doon. Bawal ang alak, bawal ang pakikiapid, bawal ang pakikipagsex sa hindi mo asawa, bawal ang ganun ka ano. Pwede kang makulong, pwede kang latiguhin, you can be stoned for that offense. Bawal din ang bading. So yon, bawal yung tawag dito, yung magko-convince ka ng religion ng may religion. So it's very strict kasi ang pinapairal nila ay Sharia law, yung law ng mga Muslim. Tapos ang namumuno sa kanila ay emir o katumbas ng hari. So he has all the power sa kanilang bansa. Talagang ano pa rin, nakabuntot na lang ng tingin. So mas marami ang foreigners, mga expats sa Qatar. Around 313,000 lang ang population ng natives. During 2017, around 300,000 plus lang, pero ang mga expats 2.6 million. Nakalisa ba? Oo, sana makalusot. Almost Wala tayong magagawa, kundi magantay na lang. Alam mo, mas mabuti pa siguro bumalik ka na doon sa hotel. Punta na rin ako sa opisina. Mapagkamalan ba tayo absconders dito? Par, salamat, ha? Ano ka ba? Sino-sino pa ba magtutulungan dito? Tayo-tayo lang din. So nag-iwan siya sa Qatar. Excuse me?
Millicent Carbona! Millicent Carbona? I'm not Millicent Carmona. I'm Michelle Bravo. You can check my passport. Nakatakot. Wala siya na si... Mother, sorry. Baka mamaya hindi pa siya nakakasakay. Naku. Iniisa-isa yung pila. Halo ba dyan yung Millicent Carbona? Lock. Nakamonitor siya. Hinahanap ng mga pulis pa rin. Naku. Saan? Nakatakot. Hala. Ayan, buti na lang. Nakasakay na rin siya sa wakas. Wala siyang kadala-dalang kahit ano. Bag lang talaga, tsaka suot niyang damit. Buti nakuha pa niya yung passport. Umuwi na. Hindi siya umuwi dun sa family. Buti may kaibigan siya. Kaibigan na ito kamahal. Kung hindi siya may kituloy, wala siyang damit. Len, sorry kung sumulpot na lang ako dito ng ganito. Ano ka ba? Okay lang yun. Alam mo namang mag-isa lang ako dito mula nung umuwi sa probinsya si mama at saka si ate, di ba? Tsaka pwede ba namang abandonahin kong best friend ko? Of course not. Salamat, ah. Kung hindi lang talaga ako nabuntis, hindi mangyayari lahat ng to. Hindi ako mapapauwi nang wala sa oras. Huwag mo sasabihin yan. A baby is a blessing from the Lord. Diba? Tsaka buti nga nakauwi ka na eh. Kumpleto na yung barkada natin. Ite-text ko si na Tracy. Kailangan gumawa tayo ng ganap. Hayaan mo. Maghahanap ako ng trabaho para hindi naman ako mabigat sa'yo. Pabigat. Usmin, Siya no, ang you're mabigat, always welcome no? here. Pero kung gusto mo talaga magtrabaho, matutulungan kita. Doon kasi sa mall kung saan ako pumapasok, may nakikita ko mga nakapaskil doon eh. Pwede ka mag-apply doon. Pero huwag kang choosy ah. Alam mo namang ibang-iba ang swelduhan dito kumpara sa nakasanayan mo sa Qatar. Basta kahit anong trabaho, basta may pumapasok na pera. Ayaw rin kasing iasa lahat kay Anton. Tulungan kita. Uy, ang haba na ng binyahe mo. Actually, may mga naiwan na damit dito yung ate ko. Parang kasya yun sa'yo. Ay, buti na. Mag-freshen up ka muna. Sige na. Ang bait naman niya. In fairness. Ito si Anton na iwan doon. Ako, kasama yung babaeng kontrabida. Pakaakitin siya. Mamaya ulit. Sorry ah. Ano na, Millie? Anton, anong balita kay Millie? Wala pa nga eh. Okay lang yun. Isipin mo na lang, no news is good news. Una na ako sa apartment. Kita na tayo doon, ha? Oo, sige. Sige. O, ingat. So, totoo pa ng chismis? Umuwi na si Millie. So, hindi na tuloy yung kasal? Eh, hindi. Na-delay lang konti. Hirap noon. LDR. Alam mo, ang dami kong kaibigan na naghiwalay dahil doon. Basta kung kailangan mo ng kaibigan na makakausap, nandito lang ako para sa'yo. Sige, Ria. Babalik pa ako sa rehearsals. Millie?
nandito na ako ni Glenn. Buti naman. Nag-alala ako sa'yo. Kamusta ka? Mahal, umiiyak ka ba? May problema? Siguro dahil hindi lang ako sanay na malayo tayo sa isa't isa. Konting tiis na lang. Mga ilang buwan na lang to. Uwi na rin ako. Iniisip ko nga, isa ba yung pag-uwi ko sa panganganak mo eh, tapos pwede na tayo magpakasal. Tapos hindi ka na aalis. Eh, kailangan ko pa magtrabaho dito. Siguro, 1 o 2 taon pa. Kung okay lang sa'yo. Pero hayaan mo, pag nakapag-ipon na ako, uwi na ako dyan. For good. Bakit pagkausap kita parang ang dali ng lahat? Kasi naman, madali lang naman talaga yan. Hayaan mo. Magugulat ka na lang, tabi na kita. Tapos, yakap-yakap natin si baby. Kasi mahal, magre-rehearse pa kami ha. Buti naman nakausap na kita. Mag-iingat ka. Love you. Baby, konting tiis na lang ha. Sino naman to? Hindi ako nakadalaw. Matagal na kasi akong wala eh. Pero nandito na ho ako ngayon kaya mapapadalas na uli ang dalaw ko sa inyo. May good news nga po pala ako sa inyo. Magkakaroon na ho kayo ng apo. Sayang at hindi niyo na ho siya makikilala. Pero ikikwento ko naman ho kayo sa kanya. Mamahalin at alagaan ko ho siya kung paano niya rin ho ako inalagaan noon. Ano sabi mo? Nandito si Millie? Opo, ma. Paano yung trabaho niya? Diyan ho muna siya hanggang sa makapanganak siya. Balak ko rin umuwi dyan kapag nanganak na si Millie para makapagpakasal na kami. Sigurado ka na ba talaga dyan, ha, anak Anton? Oo, ma. Mahal ko po si Millie. Nasa edad ka na naman. Tsaka, wala naman kaming magagawa kung yun talaga ang gusto mo. Ano nga naman? Salamat, ma, ha. At pasensya na po na mas mababa na mapapadala ko sa inyo sa mga susunod na buwan. Alam niyo na, kailangan ko suportahan si Millie at magiging anak namin. Wala naman sa aking problema yun. Kaya lang, ang sinasabi ko sa'yo, yung ate mo. Sige, ma. Talaga yung ate ko. Bye-bye. Ibang klase talaga tong pamilya niya. Talagang siya na ang inasahan. Ano daw? Natanggap ako. Di ba sabi ko sa'yo makukuha ka? As a matter of fact, you're overqualified. Alam mo, kapag nakapag-ipon ako ng pera, mag-iipon talaga ako. Tapos, ilalagay ko yun sa joint account namin ni Anton, pero hindi ko gagastusin. Tapos yung isang account naman, aayusin ni Anton para doon niya ipapadala yung pera. Siyempre, ayoko naman iasa lahat kay Anton. Nakakahiya sa pamilya niya, hindi pa naman kami kasal. Look at you. You strong, independent woman, you. Ang sabi nga nila, behind every successful woman, it's herself. At ikaw yun. I'm so proud of you, friend. Ala, yung kontrabidang ate, ha? Wala. Wala, talaga. Ayun ah. Ang daming magaganda dito. Oh.
Oo nga, gaganda ng mga damit, no? Sana meron kaming employees discount. Ay, ito parang bagay kay Anton. Ito parang bagay sa akin. Ha? Talaga? Talaga ba? Napaka-supportive mo namang friend. Pumili ka na dyan. Tapos bayaran mo na lang ako pag dumating na yung pera galing kay Anton. Siya yan. Oh, sige. Tingnan natin. Billy? Kuya Bano? Ate Leila? Sabi ko na nga ba ikaw yung nakita ko eh. Ano itong narinig ko? Naghihintay ka na ng padala ni Anton. Kaya pala kulang na yung sustento namin. Kasi nandito na yung babaeng linta. Ah? Anong ginagawa mo dito? Ate, nandito lang ako hanggang manganak ako. Ah, so, ginagawa mo pang excuse yung baby mo? Para hut-hutan yung kapatid ko? Tsaka, ikaw ba yung nagsabi kay Anton na dapat matuto na akong tumayo sa sarili kong mga paa? Kasi gusto mo yung kinikita niya sa'yo lang mapunta. Ate, wala ka sinasabing ganyan. Kakapwisit itong babae na to. Kakainis sa sarap sa kalinong ugali. Tandaan mo ha, kami ang pamilya ni Anton. Hindi ikaw. Ay! Kanya. Kami ang naghirap, tapos ikaw makikinabang? Ay, grabe. Ang kapal na mukha talaga ng kapwisit. Swerte? Ba't ka pa kasi nagpabuntis? Kung alam ko, pinikot mo talaga yung kapatid ko eh. Para mapilitan siyang pakasalan ka. Hindi ko na talaga matays yung bahay na to eh. Di mo linandi yung kapatid ko. Hindi ka sana nabuntis. Malandi! Ala? Tumigil ka nga, nakakahiya. Leila, Billy, tama na yan. Nagtitingin na kayo ng mga tao. Ay! Alam mo, Meli, hindi ako papayag na tuluyan mo kututan yung kapatid ko. Hindi rin ako papayag na tuluyan kayo magpakasal. Tama na yan! Buntis si Mili, ano ka ba? Pakialam. Ma'am, sir, binawag po kayo. Huwag po kayo manggugulo dito. Aalis na kami. Sige, aalis na kami. Dito po yung daan. Grabe. Pakademonyita talaga ng hipag mong yan! Mili, sumbong mo yan kay Anton, ha? Hindi na. Nakakahiya. Ang daming kalat. Kunin natin to. Anong hindi? Hahayaan mo lang na ganunin kanila? Kung tutuusin sila ang linta, dapat itigil na ni Anton ang pagbibigay sa kanila ng sustento. Kung magtrabaho kaya yung batogan na kalbo na asawa ng kapatid niya. Hindi na. Alam mo, ayoko lang na ako pa yung sanhi ng pagkakagulo nila. Kakastress ng... Diyos ko, magkakaanak na kayo. Isipin mo naman yung baby mo. Hindi magsusumbong. Kakainis. Na to. Paano pag nalaman niya ng kapatid mo? Magagalit yun. Eh kung itigil niya ang sustento niya sa atin, oh, saan tayo pupulutin? Kaya nga, dapat hindi ka pumayag na matuloy yung kasal nila, Ma. Leila, mahal siya ng kapatid mo. At magkakaanak na sila. Kaya kailangan tanggapin na natin sila. Magiging kapamilya na natin si Millie at ang anak nila. Kaya kung pwede, pakisamahan mo siya ng mabuti, ha? Para na rin sa kapatid mo, ha? Hindi! Hindi ako papayag na maging pamilya ko yung babae na yan. Kaya to. Kakainis. Dapat sampalin ng nanay yun. Para hindi namimihasa. Mahal. Ay, mahal. Mahal, oh. O, tingnan mo, nabuo ko na yung puzzle natin. Ang ganda, no? Mahal, umiyak ka ba? Hindi. Sinisipon lang ako. Hindi naman eh. Kailangan mo mag-ingat. Magsumbong ka. Dapat palakasin mo yung katawan mo kasi dalawa na kayo. Tumatawag ako sa'yo kanina, hindi ka naman sumasagot. Nasa interview kasi ako eh. Nakakuha na ako ng trabaho. May trabaho ka na? Di ba sinabi ko naman sa'yo, hindi mo na kailangan magtrabaho? Lahat naman ng kailangan mo, kaya ko naman ibigay sa'yo ah. Kilala mo naman ako, di ba? Hindi ko kayang nakaupo lang at walang ginagawa. Ayos na rin to. Para hindi kita ma-miss.
Anong trabaho ba yan? Para naman mahirapan ka dyan. Hindi. Walang kahirap-hirap. Paupo-upo lang. Salesperson pa rin naman ako. Kaya ayun, pati sweldo ko maliit lang. Basta huwag kang magpapakapagod, ha? Kailangan alagaan mo na mabuti ang magiging baby. Basta huwag kang magpapakapagod, ha? Kailangan alagaan mo na mabuti ang magiging baby natin. Siyempre naman, inaalagaan ko siyang mabuti. Ang laki na nga niya eh. Ang lakas pa nga sumipa. Ay. Grabe, malakas sumipa si baby. Mukhang lalaki nga itong anak natin, mahal. Antonino Rosales Jr. Grabe ka naman. Parang ang hindi siya masyado gumagalaw ngayon eh. Oh, ba't hindi ka magpa-check? Eh kasi bukas pa yung scheduled check-up ko. Tapos malalaman na natin kung lalaki o babae? Sana magpakita siya. Mahal, may good news ka pala ako. Approved na ang vacation leave ko, kaya 2 buwan na lang magkikita na tayo. Tapos makikita ko na rin si baby. Mahal? Mahal, okay ka lang? Mahal? Mahal? Ano nangyari sa'yo? Anton? Anton, may dugo. Hala. Naku, delikado na paano siya agad. Now, mami, push. Isa pang matinding push, mami. It's hard. Parang heartbeat. Na paano siya? Napaaga ang panganganak. Mami, push it. Naku, nakakatakot. Oh. Babe, are you okay? Wala na siyang heartbeat to begin with. Mukhang namatay na ang baby in utero. Mami, sorry. Pero wala nang heartbeat nang lumabas ang baby. We tried everything to revive him. Pero... Please, calm down. Calm down, Mami. Hindi calm down. Kawawa naman siya. Namatay yung baby niya kasi tinulak nung salbahing hipag. Sumbong mo na kasi kay Anton niyang babae na yan. Siya yung dahilan kaya namatay. Hanggang na kumain. At halos hindi na rin siya natutulog. Kailangan ka ni Millie. Anton! Hindi ba lang kayo nagpasabi? Uwi kami dahil magpapakasal na kami. Tanga ka ba? Magpapakasal kami. Dito kami titira. Hindi ako mapayag na tumirik ng babae na yan! Ako nagbabayad ng renta dito. Pati utilities. Kaya dito kami titira. Hirap niya na OFW, na ito yung mga issues nila, OFW, issue ng in-law, mga salbahing hipag sa isang bahay. Naku, ang hirap niyan. Pero it's very Filipino, very typical. So talagang magiging mainit ang kakaharapin ni Millie sa mga darating na episodes pa natin. So hanggang dito na lang muna. Again, this is Abner, and tomorrow magkita-kita ulit tayo. Pero before I say goodbye, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's called Panorth TV. So yun lang. Bye!